Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na ang direktiba ng pamahalaan para sa 4-day work week ay para lamang sa public sector o mga ahensya ng gobyerno at hindi ito mandato para sa private sector. Ang President's Directive last week na mag-adapt ng 4-day work week ay para sa public sector, sa mga ahensya ng gobyerno. So minamandato ng President na in anticipation of the impact of the Middle East conflict. Ayon sa DOLE, mahirap itong ipatupad bilang mandato sa mga pribadong kumpanya dahil sa magkakaibang sitwasyon ng mga industriya at aktibidad na pang-ekonomiya. Halimbawa, ang mga nasa sektor ng manufacturing, agriculture at mining ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na operasyon at hindi maaaring basta-basta ihinto. Sa halip ng mandatory 4-day work week, hinihikayat ang mga nasa private sector na magpatupad ng flexible work arrangements o alternative work arrangements. Kailangan lamang na magkaroon ng mutual agreement o pagkakasundo sa pagitan ng manggagawa at employer bago ipatupad ang anumang alternatibong setup sa trabaho. Ang requirement lang dito sa private sector, merong mutual agreement ng manggagawa, ng employer, kasi nga iba-iba yung nature ng trabaho at baka naman hindi makaya ng ekonomiya natin kung hihinto tayo sa isang araw. Binigyang diin ng DOLE na sa anumang opsyon ng flexible work, hindi dapat mabawasan ang sahod at mga benepisyo ng mga manggagawa. Kabilang na dito ang pagpasok ng 4 na araw sa trabaho at 1 araw na work from home setup. Maaari namang magdagdag ng oras sa trabaho mula Lunes hanggang Huwebes upang mapunan ang oras para sa Biyernes. Ayon sa DOLE, hindi na bago ang pulisiyang ito dahil ginamit na ito noong 2009 global financial crisis at noong panahon ng pandemya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.